Taong 1660, sumibol ang mga babaylan. Sila ang naging pangalawa sa mga dato. Ang salitang babaylan ay orihinal na nagmula sa salitang babae. Ang kanilang mga salita at kakayahan ay nirerespeto ng mga katutubo. Kabilang sa tanyag na termino ay ang mga albularyo, manghihilot, babayon, maaram, mangagas o ang maalam sa mga herbal, pangatahuan, dahilan at marami pang ibang tawag sa iba't ibang dialekto. Ang mga babaylan ay sumasailalim sa malalim na matinding espiritual na karanasan sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at mga panalangin. Ako si Budong, nagmula sa angkan ng mga babaylan. Madalas kaming magpipinsan umaakyat ng bundok at pumupunta sa mga liblib na lugar, sapagkat sa masusukal na lugar matatagpuan ang mga agimat at mga herbal na ginagamit sa panggagamot. Hindi lahat ng tao na nagmula sa angkan ng mga babaylan ay pinagkalooban ng malakas na kapangyarihan ng aurang putian. Pumipili rin ang putiang gabay ng maaaring makapagtangan ng agimat na kanilang pagmamay-ari. Taong 1940, 17 taong gulang ako noon. Naninirahan kami sa probinsya ng Visayas. Kilala bilang magaling na manggagamot sa aming baryo si Lolo Iking, sapagkat nagmula siya sa angkan ng mga magagaling na babaylan. Madalas sa kanya nagpapagamot ang aming mga kabaryo sa tuwing magkakaroon ng karamdaman, maging ang mga sinapian o anumang sakit na dulot ng itim na mahika. Ang kanyang ina na si Lola Usita ay isang katutubong manghihilot na nagpapaanak sa kanilang lugar noong nabubuhay pa ito. Namaya pa si Lola dahil sa katandaan. Lahat silang magkakapatid ay marunong manggamot. Yun na rin siguro ang itinuro ng kanilang mga magulang. Ngunit naging maalam si Lolo Iking sa paggamit ng kanyang mga kakayahan sa tulong ng kanyang mga putiang gabay. Naging saksi kami sa husay ni Lolo Iking. Sa edad na 89 na taong gulang ay malakas pa siyang lumalakbay patungo sa kabilang bundok upang manggamot. Sumasama na lamang kami sa kanya, ayon na rin sa utos ni Ama upang siya'y bantayan. Baka sakaling madapa o madulas siya sa daan. Gusto na rin sana ni na Ama na tumigil si Lolo Iking sa panggagamot. Subalit, ayaw niyang magpapigil sa kanyang mga anak sapagkat malakas pa raw siya. Imbis na siya ang aming inaalalayan sa paglalakad, kami pa ang hinihingal habang umaakit ng bundok habang sumusunod sa kanya. Sa kabila ng kanyang katandaan ay malakas pa ang kanyang pandinig at paningin. Hindi rin siya nagsusuot ng tsinelas. Ayon sa kanya, yun ang dahilan kung bakit siya lumalakas at ang gabay ng mga anito ng kalikasan ang nagbibigay nun sa kanya. Maging kaming mga apo at tagasunod ni Lolo ay walang sapin sa paa sa tuwing kami ay manggagamot. Kung kaya't hanggang sa aking pagtanda ay nasanay na rin akong nakayapak. Samantala, napahinto kami sa paglalakad nang sumenyas si Lolo Iking. Nagpalingalinga siya sa paligid na animoy may hinahanap. Wala namang kaming nakitang ibang tao bukod sa amin na nandoon sa gitna ng kabuntukan. Napansin ko na ipinikit ni Lolo Iking ang kanyang mga mata at umusal siya ng orasyon. Maya-maya ay unti-unti siyang dumilat at nagpalingalingang muli. Ayon kay Lolo, may naramdaman siyang negatibong enerhiya na malapit lamang sa aming paligid. Nagpatuloy kami sa paglalakad at doon ay may nakita kaming isang bahay. Lumakas ang pakiramdam ni Lolo Iking na doon nagmumula ang negatibong enerhiya. Kumatok ako sa pintuan ng bahay.
Agad naman kaming pinagbuksan ng ali. Napakunot noo siya nang makita niya kami dahil wala naman siyang inaasahang mga bisita. Magandang araw sa iyo, Ineng. Maari ba kaming makapanhik sa inyong tahanan? Sapagkat nararamdaman kong may nangangailangan ng aking tulong. Ako nga pala si Iking na manggagamot. Pagbati ni Lolo sa ali. Tipid ng ngiti ang sagot ng ali na nagpakilala sa pangalang Tasya. Subalit, mababanaag ang pangamba at lungkot sa kanyang mga mata. Pagpasok namin ng bahay, doon na namin nakita ang dalawa niyang mga anak na binata na nakahiga sa banig. Nangingitim ang palibot ng kanilang mga mata. Ang isang anak nito ay malaki ang tiyan, samantalang ang isa naman ay animoy nasusunog ang balat. Sinabi ni Lolo kay Aling Tasya na kailangang gamutin ang mga binata sa lalong madaling panahon. Kung hindi maaagapan ay hindi na magtatagal ang dalawang anak na kambal. Nagising ang binata na nagtamo ng sunog na balat. Nang makita niya si Lolo Iking ay tila mabangis na hayop itong nagalit. Napansin namin ang tali sa katawan nito. Umiiyak na noon si Aling Tasya dahil sa awa sa anak at takot na rin. Ayon sa kanya, 3 araw na ang nakalilipas, buhat ng mangahoy ang dalawa niyang mga anak. Kinabukasan ay unti-unti nang nanghina ang mga ito at animoy nawawala sa sariling katinuan ang isa niyang anak. Nananakit kung kaya't itinali nilang mag-asawa. Wala roon ang asawa ni Aling Tasya sapagkat naghanap pa ito ng kanilang makakain. Napayakap na lamang ang ale sa bunso nitong anak habang tinatanaw ang kalagayan ng dalawang binatang kambal. Wala ring pahinga ang ale dahil sa pagbabantay, kung kaya't mapapansin ang pagod sa kanyang mukha. Kubuhan ng langis si Lolo at pinahiran ang mga noo ng kambal. Muntik pa siyang kagatin ng isang binata, subalit tinapik lamang ni Lolo ang kanyang pisngi. Napamangha kami nang mapansin na animoy unti-unti itong umamo at tumigil sa pagwawala. Ilang sandali ay pumalahaw ang isang binata nang biglang humilab ang nooy lumobong tiyan. Namilog ang mga mata ni Lolo Iking nang makitang may lumabas na alupihan sa pusod nito. Dali-daling nagsinti siya ng kandila at pinainit doon ang dahon na aking iniabot sa kanya. Agad niya yung nilapat sa tiyan ng binata at umusal ng orasyon. Nagulantang kami nang tanggalin ni Lolo ang dahon sa tiyan ng binata. Dali-daling kumuha ng batya ang pinsan kong si Jose at dooy isinilid ni Lolo ang mga dahon na may nakadikit na mga insekto na nagmumula sa tiyan ng isang kambal. Hindi namin lubos maintindihan ang mga tagpong nakakapanindig balahibo. Hindi man doon ang aming pakay, subalit sadyang inihatid kami roon ng puti ang gabay ni Lolo Iking upang gamutin ang kambal na binata na pinapasakitan ng mga masasamang elemento na ginamitan ng itim na kapangyarihan. Tanghaling tapat. Subalit biglang lumakas ang hangin at bahagyang dumilim ang paligid. Ayon kay Lolo Iking ay nanlalaban ang mga engkantong itim na nagbibigay karamdaman sa kambal. Ilang sandali ay napasiksik kaming magpinsan sa sulok ng dingding nang bigla na namang nanlisig ang mga mata ng isang lalaki. Bumangon ito at hinila ang pinsan kong si Miyong. Tinapik ni Lolo Iking ang mga kamay ng binata, kung kaya't malakas itong pumalahaw na wari na sasaktan. Huwag mong saktan maging ang aking apo. Itigil mo rin ang pagpapahirap sa mga batang ito. Singhal ni Lolo. Idinampi ni Lolo Iking ang nginunguyang dahon sa noo ng nagwawalang binata. Ilang sandali ay nanghina ito at sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay nawalan ito ng malay.
Pansamantalang nakaramdam ng ginhawa ang mga binata dahil sa panggagamot ni Lolo. Ngunit sinabi ni Lolo na hindi titigil ang mga engkantong kampon ng kadiliman hanggat hindi nababawian ng buhay ang kambal. Ganoon na lamang ang hagulgol na iyak ni Aling Tasya sa sinapit ng kanyang mga anak. Sinapo ng palad ni Lolo Iking ang ulo ng kambal. Pailing-iling siya habang nakapikit. Ilang sandali ay iminulat niya ang kanyang mga mata at inutusan kaming magsaboy ng asin sa paligid. Sa pamamaraang yun ay humina ang kapangyarihang pumapaloob sa naturang bahay maging sa katawan ng kambal. Ayon kay Lolo Iking, lumitaw sa kanyang balintataw ang senaryo na naging sanhi ng pagpapahirap sa mga binatang kambal. Habang nangangahoy ay nagsiga ang mga ito ng mga tuyong dahon. Wala silang kaalam-alam na natupok ng apoy ang kalahating parte ng puno ng akasya, kung saan naninirahan ang mga itimang engkanto nang sila ay umalis sa naturang lugar. Nasunog at namatay ang anak ng mga engkanto, kung kaya't nagalit ang mga ito dahilan ng kanilang paghihiganti sa binatang kambal. Isa sa mga kakayahan ng mga malalakas na babaylan ang makakita ng mga senaryong naganap. Isa na yon sa kakayahan ni Lolo Iking na walang sino man ang nakamana maging sa kanyang 6 na mga anak, kabilang na roon si Ama. Nanatili kami sa bahay ni na Aling Tasya. Gumagabi na. Nagsiga si Lolo Iking sa labas ng bahay at dooy iniligay niya ang kamangyan upang pantaboy ng negatibong enerhiya at masasamang elemento na gumagala sa paligid. Sinusunod namin ang utos ni Lolo na patuloy na idampi sa tiyan ng binata ang mga dahong may langis na pinainit sa kandila. Halos masuka ako sa mga hindi maipaliwanag na mga insektong nakadikit sa natuyong dahon. Napapansin kong lumiliit ang tiyan ng isang kambal sa tuwing ginagawa ko yun. Upang mamatay ang mga insektong nakadikit sa dahon, ay agad namin yung tinatapon sa latang may uling. Lolo, may engkantong mambabarang din po pala? Inosenteng tanong ko. Ayon kay Lolo, may kakayahan din ang mga itimang engkanto na gumamit ng mga insekto upang magpahirap sa mga taong kanilang ginagantihan. Hindi lamang mga taong nagtataglay ng itim na mahika ang gumagawa nun. Ang mga insektong hindi pamilyar sa aming paningin ay makikita lamang sa kanilang lugar o di kaya't kanilang mga alaga. Katulad na lamang sa animoy ahas na maliliit ngunit mabalahibo ang katawan. Mga gagamba ngunit ang ulo ay kawangis ng butiki. Hindi man kapanipaniwala ang pangyayaring yon, ngunit sadyang nasaksihan naming magpipinsan. Maging si Aling Tasya ay nagimbal nang makita ang mga insektong lumalabas sa katawan ng anak na si Jerome. Samantala, pinapahiran ng dinasalang langis ni Lolo Iking ang sunog na balat ni Berong. Naaaninaw ko na unti-unti yung natutuyot, malayo sa unang beses na nakita namin na malansa at nagdurugo pa ang sunog na balat nito. Batid ni Lolo Iking na labis ang galit ng mag-asawang engkanto. Subalit, dahil sa kanyang presensya at panggagamot sa kambal, ay hindi nila magawang pahirapang muli ang magkapatid. Bagamat galing sa labas ng bahay ang amang si Mang Dodoy, ay sa kanya binunton ng mag-asawang itim na engkanto ang galit sa mga anak nito. Nangihinang pumanhik ng bahay ang matandang lalaki habang sumusuka ng dugo. Hinihingal siya na sapo-sapo ang dibdib. Dali-dali siyang inakay ni Miyong at hiniga sa papag. Agad siyang pinainom ng tubig ni Lolo na may sangkap na pinakuloang abdo ng ahas na aming dala. Mabisang gamot na ginawa ni Lolo sa anumang klasing karamdaman. Ang nooy namumutlang si Mang Dodoy ay unti-unting nanumbalik ang sigla sa kanyang mukha.
May kinuhang bato sa pulang tela si Lolo Iking, sabay na umusal ng Latin na orasyon. Kumawala ang malakas na ihip na hangin. Nakakakilabot ang mga umaalingaw-ngaw na sigaw na animoy sumasabay sa malakas na ihip ng hangin sa paligid. Pakiwari ko'y pinapasakitan ni Lolo Iking ang mga engkantong itim na nagpapahirap sa kambal at amang si Mang Dodoy. Kumuha ng bao ng nyog si Lolo at doon ay nagpausok siyang muli ng kamangyan na may mga pinatuyong dinikdik na dahon at ilang mga sangkap. Ang mainit-init na abunon ay inilapat niya sa balat ng mag-ama. Hindi namin maipaliwanag ang mga palahaw mula sa labas ng bahay. Animoy panaghoy ng mga nilalang na nasasaktan subalit galit na sumisigaw. Mga puti ang gabay, diwata ng kalikasan, dinggin niyo ang aking kahilingan na puksain ang itim na kapangyarihang nagpapahirap sa pamilyang ito. Usal ni Lolo Iking. Natatanaw ko mula sa bintana ang mga aninong umaaligid sa bahay. Animoy matulin na tumatakbo na umiikot sa bahay kasabay ng malakas na hangin. Ilang sandali ay napaatras ako nang makitang biglang umitim ang mga balintataw ng bunsong anak ni Aling Tasya. Galit itong nakatingin kay Lolo. Kung kaya't agad akong sumigaw na sumanib sa katawan ng bata ang engkantong itim. Sadyang malakas ang elementong yun, ngunit hindi nagpapatalo si Lolo Iking, bagkus pinagpatuloy niya ang sinimulang orasyon. Sinabuyan ko ng asin ang ulo ng bata. Ilang sandali ay nanginig ang bata at nawalan ng malay. Tinapik-tapik ni Aling Tasya ang pisngi ng anak. Maya-maya ay nagising ito at nanumbalik ang kanyang katauhan. Ayon kay Lolo, kailangan naming paigtingin ang aming pananalig sa may kapal, upang sa gayon ay lumakas ang mga putiang gabay na tumutulong sa amin. Tinutulungan namin si Lolo sa pagpapausok ng bao na may kamangyan at sangkap na may orasyon bilang panlaban sa mga negatibong enerhiya ng elementong itim na sumasakop sa naturang lugar. Palakas ng palakas ang pagsambit ng orasyon ni Lolo Iking habang tinataas niya ang dalawang kamay. Maririnig rin ang ugong ng tinig na sumasabay sa hangin. Ilang sandali ay humupa ang malakas na hangin at nawala ang itim na aninong pabalik-balik sa paligid ng bahay ng mag-anak. Napalingon si Aling Tasya sa dalawang kambal nang tawagin siya ng mga ito. Nangihina subalit nanumbalik ang kanilang katinuan. Ang nooy nananakit na binata ay napaluha nang yakapin siya ng inam. Sumapit ang umaga. Naglaga ng pinakuluang malunggay si Lolo Iking at pinainom sa mag-anak. Maging kami ay uminom na rin. Unti-unting kumain ang binatang kambal upang lumakas ng tuluyan. Maging si Mang Dodoy ay sumigla na rin. Sinabihan sila ni Lolo Iking na palaging magsaboy ng abo o asin sa palibot ng kanilang bahay upang sa gayon ay hindi na bumalik ang elementong itim na nagpahirap sa kanilang mag-anak. Kung sakaling umalis man ng bahay ang mga ito, ay palaging dalhin ang pangontrang ibinigay ni Lolo na isa-isang nakabalot sa maliit na telang kulay pula. Nagpaalam na kami upang pumunta sa kabilang baryo sapagkat marami pang taong naghihintay kay Lolo upang magpagamot. Nang makalabas na kami ng bahay, ay napatda kami nang makitang may mga bakas ng paa na nakapalibot sa bahay. Mga paa ng hindi pangkaraniwang tao, sapagkat 3 lamang ang mga daliri nito, subalit malalaki. Ayon kay Lolo, pagmamay-ari yon ng mga engkanto na nagambala ng kambal na sina Girom at Berong. Pinaalalahanan niya kami,
Saan man kami pumunta ay palagi kaming umusal ng tabi-tabi upang sa gayon ay wala kaming magambalang mga elemento. Katulad din sa ating mga tao, nagagalit din kapag nasira ang tirahan at nasaktan ang mahal natin sa buhay. Malayo pa lamang ay natatanaw kong nakaabang na sa aming pagdating ang binatilyong si Timyo. Naroon siya sa labas ng kamalig na aming tinutuluyan sa tuwing kami ay namamalagi sa kanilang baryo. Naging malapit ang loob ng mga taga-roon kay Lolo Iking. Malayo pa lamang ay nakikilala na siya ng mga katutubo dahil sa mahaba niyang puting buhok at mahabang balbas. Kumusta ka, Timyo? Tila may bumabagabag na naman sa iyong isipan na. Bungad ni Lolo Iking sa kanya nang makita ang itsura ng binatilyo. Nanlulumong ikinuwento ni Timyo sa amin na natagpuan niya ang alagang kalabaw na wala ng buhay noong nakaraang araw. Namumutla at halos masimot na ang laman nito. Yun pa naman ang katulong nilang mag-anak sa pagsasaka. Walang sino man ang nakakita kung sino ang pumatay sa alagang kalabaw. Matapos niyang ikinuwento ang pangyayaring yon, ay agad niya kaming tinulungan sa paghahanda ng aming makakain. Naglaga kami ng dala niyang kamoting kahoy at pinagsaluhan namin yon nang ito'y maluto. Maya-maya lamang ay nagsidatingan ang mga tao na magpagamot kay Lolo Iking. Naglaga na rin ako ng dahon ng oregano upang ipainom sa mga batang may ubo ang pinakuluang tubig noon. Binigyan rin ni Lolo ng dinasalang langis ang mga magulang ng mga ito upang ipahid sa likod ng mga bata bago matulog. Sa gayon ay guminhawa ang pakiramdam ng mga ito. Hapon na nang matapos ang panggagamot ni Lolo. Sinamahan pa rin kami ni Timyo hanggang magsiuwian na ang mga tao. Marami-rami ring mga prutas at gulay ang dinala ng mga taong nagpagamot. Ayaw man sanang tanggapin ni Lolo ang mga yun, ngunit sinabi nilang pasasalamat at buong puso nila yung binibigay dahil sa kabutihang taglay ni Lolo Iking. Lumabas ng kamalig si Lolo nang mapansin na may mag-asawang papalapit sa aming kamalig sakay ng kalesa. Ilang sandali lamang ay kinausap niya ang mga ito. Ineng! Ano bang may paglalingkod ko sa inyo? Mahigit 2 oras ang nilakbay ng mag-asawa bago nakarating sa kinaroroonan namin. Nabalitaan ng mga ito na nanggagamot si Lolo sa araw ng Biyernes hanggang Linggo, ayon na rin sa tulong ng mga katutubo. Kung kaya't nagbabakasakali ang mag-asawa na puntahan si Lolo upang magpagamot. Ipinakita ng ali ang namamagang sugat sa 2 niyang binti. Halos hindi siya makalakad sa lalim ng sugat at sakit na nararamdaman. Ikinuwento niya sa amin ang sanhi ng kanyang mga sugat na natamo. Ayon kay Aling Sinang, nabahala siya sapagkat ilang gabi nang may nakikita siyang hayop na umaaligid sa kanilang bahay. Ang kanilang mga alagang manok ay natatagpuan niyang nakakalat at wala ng buhay na nakahandusay sa loob ng kanilang bakuran. Naguluntang siya na isang malaking baboy ramo ang nakita niyang kumakain sa kanyang mga alaga. Nang sigawan niya ito, ay matalim siyang tinitigan at gusto rin siyang sakmalin. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanilang bahay. Subalit sinugod siya ng baboy ramo at nasakmal ang kanyang binti. Nagtamo rin siya ng sugat sa kanyang mga braso. Mabuti na lamang ay lumabas ang kanyang asawa at pinagahampas nito ang mabangis na hayop gamit ang tukong kawayan. Kung kaya't nabitawan siya ng mabangis na baboy ramo na sumusugod sa kanila at hindi siya nalapa ng tuluyan. Tumalilis ito ng takbo patungong kasukalan ng masaktan. Ayon pa sa mag-asawa, batid nilang hindi pangkaraniwang hayop ang napagawi sa kanilang bahay, kundi isang aswang na tigbaliw
o nagpalit ng anyo bilang baboy ramo. Noon lamang sila nakakita ng ganoon kabagsik na baboy ramo sa tinagal-tagal nilang mag-asawang nakatira sa gubat. Ginamot namin ang mga sugat ni Aling Sinang. Napansin namin na may malagkit na likidong nakakapit sa kanyang mga sugat nang ito'y aming linisin. Hinugasan naming muli ang namamaganyang binti gamit ang pinakuluang tubig ng kamantige upang matanggal ang laway ng aswang na kumapit doon. Agad yung ginamot ni Lolo ng mga dinikdik na dahon. Ang katas noon ay piniga sa kanyang mga sugat upang sa gayon ay unti-unti yung maghilom. Sinabi ni Lolo na hindi pangkaraniwang hayop ang sumugod kay Aling Sinang sapagkat ang laway nito ay sadyang mapanganib kapag ito'y nalulun o nakapasok sa mata ng biktima. Maaaring mayanggaw ng aswang na ito sa pamamagitan ng ganoong paraan. Mabuti na lamang ay agad na nabigyan ng pangunahing lunas ni Aling Sinang ang sugat na natamo mula sa panlalapa ng aswang sa paraang paghugas ng pinakuluang bayabas. Tila naibsa ng pananakit ng aking mga sugat, Tatang, kumpara kanina. Sambit ni Aling Sinang. Napansin namin na nakakaapak na siya sa lupa. Gayong nooy hindi pa siya nagagamot ay halos napapangiwi siya sa sakit. Pinaalalahanan sila ni Lolo Iking na mag-ingat sa uri ng aswang na yon sapagkat sadyang mapanganib at maaaring makahawa ng pagiging aswang sa pamamagitan ng kanyang laway. Ang uri ng aswang na yon ay tinatawag na harimudon. Kinatatakutan ng mga katutubo. Madalas ang aswang na ito ay mga lalaki, kung kaya't sila ay sadyang malalakas at mababangis. Binigyan rin siya ni Lolo Iking ng mga halamang gamot upang sa gayon ay mabilis maghilom ang natamo nitong mga sugat. Natakot si Aling Sinang na baka sakaling mahawa siya sa pagiging aswang dahil sa nakagat siya nito. Subalit, sinabi ni Lolo na natanggal na niya ang laway ng harimudong aswang na dumikit sa kanyang mga sugat at huwag na siyang mangamba pa. Matapos nagamutin ni Lolo ang ale, ay agad na silang nagpaalam ng kanyang asawa. Gamit ang sinasakyan nilang kalesa, ay inihatid namin sila ng tingin habang papalayo. Samantala, lumakas ang kutob ni Timyo na maaaring ang harimudong aswang na nabanggit ang pumatay sa alaga niyang kalabaw. Nanatili kami sa baryo upang malaman kung sino ang aswang na nagasik ng lagim doon. Kinagabihan, nagising kami sa ingay ng mga tao mula sa labas ng kamalig. Animoy, may hinahabol ang mga ito. Lumabas kami at doon bumungad sa aming paningin ang mga taong may mga dalang pailaw na sulu. Ayon sa matandang lalaki, sinugod daw ang kanilang bahay. Mabuti na lamang ay nagising siya nang makarinig ng ingay na sinisira ang kanilang dingding. Kung hindi, ay nilapa na ng mabangis na baboy ramo ang natutulog niyang pamilya, lalo na ang asawa niyang buntis. Hindi pangkaraniwang hayop, kundi mayaharin tulad sa itsura ng aswang. Nagbabaga ang mga mata nito at tumutulo pa ang malalagkit na laway, habang nakausli ang matatalim na mga pangil at mga ngipin. Tumalilis daw ito ng takbo palayo nang hambalusin niya ito gamit ng matalim na itak. Hindi na namin pinayagan si Lolo Iking na sumama sa mga kalalakihang tumutugis sa aswang. Baka sakaling ano pa ang mangyari sa kanya sapagkat madilim na ang paligid. Bagamat nagpupumilit siyang sumama sa mga kalalakihan, hindi pa rin ako pumayag. Malayo-layo na ang kinaroroonan ng mga katutubo. Nagulat ako nang mapansin na wala na si Lolo Iking sa loob ng kamalig. Naku, ang tigas talaga ng ulo ni Lolo. Lagot ako nito kay Ama kapag may mangyaring masama sa kanya. Pailing-iling na sambit ko.
Dali-dali kaming tumakbong magpipinsan patungo sa kinaroroonan ng mga kalalakihang tumutugis sa aswang. Naroon nga si Lolo Iking at siya pa ang nanguna sa paglalakad. Wala na kaming nagawa kundi ang sundan na lamang si Lolo. Napahinto kami nang matanaw namin mula sa di kalayuan ang nilalang na nagbabaga ang mga mata. Mabangis itong nakatanaw sa amin na animoy handa kaming lusubin. Napaatras ako nang makitang hindi lang siya nag-iisa, kundi dalawa silang naroon na nakaabang sa amin. Sinugod ng harimudong aswang si Lolo Iking, subalit malakas niya itong hinataw gamit ng kanyang tungkod. Pumalahaw ito dahil sa nasaktan. Nagngingit-ngit itong tumalon at muling sinugod si Lolo. Ngunit paulit-ulit lamang itong pumapalahaw sa tuwing matatamaan ng tungkod na hinahambalos sa kanyang katawan. Maging ang mga kalalakihan ay sinusugod din ng isang aswang. Napaatras sila nang biglang nagwala ito at napailalim ang isa sa kanilang kasamahan, sanhi ng pagdagan ng aswang. Hindi magkamayaw sa pagsangga sa matatalim na pangil ng aswang ang isang katutubo upang sa gayon ay hindi siya tuluyang masakmal nito. Animoy, sabik sa sariwang laman at dugo ang mabangis na hayop. Maya-maya ay hinambalos ng mga kalalakihan ang aswang na sumugod sa kanilang kasama gamit ang dalang mga pinatulis na kawayan. Nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki na bumangon nang napaatras ang naturang aswang. Pinahid ng lalaki ang malalagkit na laway na tumulo sa kanyang mukha. Ilang sandali ay umatras ang dalawang harimudong aswang mula sa pagsugod sa mga kalalakihan. Umalingaw-ngaw ang nakakabingi nilang palahaw dahil sa nasasaktan sa tuwing hinahambalos sila ni Lolo Iking gamit ang tungkod. Bumalik kami sa kamalig. Ang mga katutubo naman ay bumalik sa kanilang mga tahanan. Hindi na kami nakatulog hanggang sumapit ang umaga dahil sa pag-aabang sa pagbabalik ng mga aswang. 2 araw ang lumipas. Naging payapa ang baryo mula sa paglusob ng mga aswang. Subalit, napatda kami nang pumanhik si Timyo sa aming tinutuluyan at ibinalita ang pagbabago ng pinsan niyang si Loti, ang lalaking tinaganan ng aswang noong lumusob ito sa baryo. Naging mapanakit si Loti maging sa kanyang pamilya. Hindi maintindihan ng kanyang asawang si Felicidad kung bakit nagkaganoon ang kanyang asawa. Hindi mapakali at animoy palaging balisa. Agad naming tinungo ang kanilang bahay. Subalit, nang makita niya si Lolo Iking, ay mabilis itong tumalon sa bintana at matuling tumakbong palayo. Loti, bumalik ka! Kailangan magamot ka ni Lolo Iking! Iyak na sigaw ng kanyang asawa. Bagamat patuloy itong tumakbo patungo sa kasukalan na animoy natatakot habang palingon-lingon sa amin. Sinabi ni Lolo Iking na maaaring nayanggaw ito ng harimudong aswang. Sinabi ni Lolo na may lunas pa upang mapawalang bisa ang pagiging aswang ni Loti. Yun kung siya ay maagapang gamutin. Kinakailangang mahanap siya namin sa lalong madaling panahon. Nakipag-ugnayan kami sa mga katutubong naroon upang mahanap si Mang Loti, upang sa gayon ay hindi siya makapanakit sa kapwa katutubo at makapaghasik ng lagim. Salitan ang mga katutubo sa paghahanap kay Mang Loti. Maging kami ay sumama kay Timyo sa loob ng gubat. Hating gabi, napabalikwas ako ng bangon nang marinig ang kaluskus mula sa silong ng kamalig. Sumilip ako sa siwang ng kawayang dingding. Laking gulat ko nang makita ang isang baboy ramo. Naramdaman ko rin na bumangon si Lolo at biglang hinampas ang buntot ng pagi sa kawayang dingding. Dali-daling lumabas ang aswang sa silong at sinira ang kawayang dingding ng kamalig. Abay, matapang kang aswang! Sigaw ni Lolo.
Matalim itong nakatitig sa amin habang kaming magpipinsan ay napasiksik sa sulok ng kamalig. Sinabihan kami ni Lolo na huwag kaming matakot. Bagkus ay dapat naming patatagin ang aming kalooban at maging handa sa pagsugod ng naturang aswang. Dali-dali akong dumakot ng asin at isinaboy yon sa harimudong aswang. Subalit, umilag lamang ito at hindi natinag sa aking ginawa. Ayon kay Lolo, may aswang na hindi tinatablan ng asin, kung kaya't dali-dali kong kinuha ang kawayang tukon at itinutok ko yun sa harimudong aswang. Nagngingit-ngit siya sa galit nang hampasin siya ni Lolo Iking gamit ng buntot pagi. Malakas siyang tumalon sa aking harapan upang ako'y sakmalin. Subalit malakas siyang sinaksak ng pinsan kong si Jose gamit ng patalim na tanso sa tagiliran. Dahilan ng kanyang malakas na palahaw, pinilig-pilig niya ang kanyang ulo kung kaya't nagsitalsikan ang malalagkit niyang laway. Umilag kami upang hindi dumampi yun sa aming bibig at mga mata. Naghithit ng tabako si Lolo Iking. Ang usok nun ay ibinuga niya sa aswang. Mababanaag ang takot sa mukha nito nang makita ang abo na nagmumula sa tabako ni Lolo. Ayon kay Lolo, ay napaitan ang aswang sa abo kung kaya't takot sila roon. Dahil sa natamo nitong sugat ay bumagal ang kanyang pagtakbo. Natatanaw namin ang mga kalalakihan na dali-daling tinutungo ang aming kinaroroonan. Pinalibutan nila ang harimudong aswang at tinutusok ng pinatulis na kawayan. Wala nang madaanan ang aswang dahil nakapalibot sa kanya ang mga katutubo. Sunod-sunod na palahaw ang maririnig sa tuwing tinutusok ng pinatulis na kawayan ang katawan ng aswang na nagaanyo bilang malaking baboy ramo. Ubod lakas siyang tumalon na sinugod si Tatang Felipe, ama ni Timyo. Subalit bago pa man nito masakmal ang matanda, ay malakas na ibinaon ni Mang Felipe ang hawak niyang patalim sa dibdib ng harimudong aswang. Malakas na pagtangis ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Unti-unting humihina ang palahaw na pinakawalan ng aswang. Paulit-ulit na tinutusok ng mga katutubo ang katawan nito hanggang sa mawalan ng buhay. Kinabukasan ay nagimbal ang lahat nang makitang nakahandusay ang sugatang katawan ni Mang Loti sa lupa, kung saan iniwang walang buhay ang nagtigbaliw na baboy ramo na isang harimudong aswang. Naging mabalasik ito at walang pagdadalawang isip na pumatay, kung kaya't pinagtanggol lang namin maging ng mga katutubo mula sa pananalapa ng aswang. Umiiyak na tinungo ni Aling Felicidad ang kinaroroonan ng duguang katawan ng asawa at hindi makapaniwala sa sinapit nito. Maging siya ay naging saksi kung paano naging mapanakit ang asawa bilang isang ganap na aswang. Sa pangunguna ni Mang Felipe ay pinagtulungan ng mga katutubo na ilibing ang katawan ni Mang Loti. Dahil sa pagkamatay ni Mang Loti, sanhi ng yanggaw na naging harimudong aswang, mas pinaigting ng mga katutubo ang pagbabantay at pagmamatyag sa kanilang baryo upang masupil ang harimudong aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Isang linggo na kaming nanatili sa baryong yun sapagkat gustong tulungan ni Lolo Iking ang mga katutubo. Madaling araw, nadatnan ko si Lolo na nakaupo sa lupa sa labas ng kamalig, kung kaya't hindi ko na lamang siya inabala upang tawagin na mag-agahan. Siya'y nagmumuni-muni habang ninanamnam ang sariwang hangin habang nakapikit. Batid kong nakikiramdam si Lolo at kinakausap ang kalikasan sa pamamagitan ng kanyang isipan. Sa paraang yun ay binibigyan siya ng lakas at kapanatagan ng kalooban. Malapit nang sumibol ang mutya ng habagat, Budong. Sambit ni Lolo, kung kaya't napalingon ako sa kanyang.
Iminulat niya ang kanyang mga mata at ako'y kanyang tinawag upang umupo sa kanyang tabi. Ayon sa kanya, matanda na siya at kailangan ng makahanap ng batang babaylan na makapagtangan ng naturang mutya. Isa sa aming 3 magpipinsan ang napili. Matatagpuan ang mutya ng habagat sa masikot na lugar. Ito ay nagtataglay ng kabal at kunat, pampalakas ng memorya, pampaalis ng takot at pagiging maliksi. Ang unang nakatuklas ng mutyang ito ay ang mga manugloy-a o ang tinatawag na manggagamot sa pamamagitan ng luya. Sila ang grupo ng mga medikong habagat na nakasulat mula sa ninunong libreta ng mga babaylan. Matapos naming mag-agahan, ay sumama kami kay Lolo Iking upang manalangin. Maya-maya ay pumunta kami ng kagubatan sapagkat may malakas siyang enerhiyang nararamdaman doon. Napahinto kami sa paglalakad nang maaninaw ang isang lalaking nakatanaw sa amin mula sa di kalayuan. Tinawag siya ni Lolo, subalit mabilis itong tumakbong palayo. Hinabol namin ang lalaki. Ayon kay Lolo, nahihinuha niya na yun ang harimudong aswang. Matulin itong tumakbo kung kaya't hindi namin ito naabutan. Nadatnan namin sa loob ng gubat sina Timyo at Mang Felipe na nooy nangangahoy at naghahanap ng mga prutas. Sinabi ni Lolo sa mag-ama na nakita na niya ang harimudong aswang na naghahasik ng lagim sa baryo. Kung kaya't nanatili kami roon hanggang sumapit ang gabi. Gumawa kami ng siga at inihintay ang paglabas ng aswang. Kinausap kami ni Lolo kung ano ang maaari naming gawin kapag napagawi ang aswang sa aming kinaroroonan. Malalim na ang gabi, subalit hindi pa rin namin nararamdaman ang presensya ng aswang. Kung kaya't napagpasyahan na lang naming matulog. Naglatag kami ng dahon ng saging na nagsilbing higaan. Di kalaunan ay may naririnig akong mga yapak na papalapit sa aming hinihigaan. Mahigpit ko hinawakan ang pinatulis na kawayan sa aking tabi. Nararamdaman ko na ganoon din ang ginawa ng 2 kong pinsan na sina Myong at Jose. Sumenyas si Jose at itinuro na may mga hayop na lumalapit sa aming kinaroroonan. Akmang sasakmalin ng mga ito si Timyo, subalit dali-dali kaming bumangon at pinalibutan ang 2 baboy ramo. Napasingasing ang mga ito nang makitang tinututok namin sa kanila ang mga sandatang patalim at pinatulis na kawayan. Napatda ako nang makita sa malapitan ang kakaibang itsura ng baboy ramong yun. Ibang-iba sa pangkaraniwang baboy ramo na gumagala sa kagubatan. Nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin at ngumunguya pa habang tumutulo ang malalagkit nitong laway. Malaki ang katawan na may hahalin tulad sa baka. Malakas nilang pinilig-pilig ang kanilang mga ulo at mabilis na tumalon kay Mang Felipe at Lolo Iking. Subalit, umilag ang 2 matanda upang hindi malapa ng mga aswang. Malakas naming hinambalos ang 2 aswang gamit ng mga sandatang kawayan. Nagalit ang mga ito, kung kaya't bumuga ang mga ito ng hangin na nagmula sa kanilang ilong. Inundayan namin ng saksak ang mga harimudong aswang, kung kaya't paulit-ulit ang palahaw na maririnig sa kagubatan. Nagulantang ako nang bigla akong sipain ng harimudong aswang, dahilan na tumilapon ako sa talahiban. Nanggigigil itong tumakbo patungo sa aking kinaroroonan upang ako'y sakmalin. Subalit, mabilis siyang tinusok ni Myong sa tagiliran, dahilan na napatigil ito sa pagsugod sa akin. Napatingin ang aswang kay Myong. Bagamat tumutulo ang dugo sa natamo nitong sugat, ay mabilis pa rin niyang dinaganan ang aking pinsan. Ganoon na lamang ang pag-iwas ni Myong sa malalagkit nitong laway na tumutulo mula sa malansa nitong bibig. Sinakmal niya ang braso ni Myong, subalit napahiyaw ito sa sakit nang hambalusin siya ni Lolo gamit ng buntot ng pagi.
Nabitawan niya ang braso ni Miyong mula sa pagkakasakmal at bahagyang napatras. Ilang sandali ay tinusok ni Mang Felipe gamit ng sibat ang ulo ng harimudong aswang. Malakas itong humiyaw at pilit na tumakbo palayo. Habol hininga si Miyong dahil sa naramdamang sakit ng sugat. Batid kong malalim yun. Dali-dali kong hinubad ang aking damit at ipinulupot yun sa kanyang sugat upang sa gayon ay tumigil ang pagdurugo nito. Napuno ng malagkit na laway ng aswang ang mukha ni Miyong, kung kaya't agad ko yung pinunasan ng dahon ng saging. Naririnig pa namin mula sa malayo ang pagtangis ng harimudong aswang dahil sa ito'y nasasaktan sa natamo niyang mga sugat. Ang isang aswang naman ay patuloy na pinagtulungang hampalusin ni Timyo at Jose. Malakas na hinataw ng itak ni Timyo ang paa ng baboy ramong aswang, kung kaya't nagdulot yun ng malaking hiwa. Marami rin yung sugat na natamo, kung kaya't hindi na nitong magawang manlaban sa binatilyong katutubo. Paika-ika itong tumakbo palayo at kami nilisan. Hindi na sila sisikatan pa ng araw. Sa matinding sugat ng kanilang katawan ay unti-unti silang babawian ng buhay. Sambit ni Lolo Iking. Dali-dali naming pinasandal si Miyong sa puno at agad na pinahiran ni Lolo ng langis ang natamo niyang sugat upang maibsan ang naramdaman nitong sakit. Matapos yun ay nagmadali kaming bumalik sa kamalig upang gamutin ang malalim nitong sugat sa braso. Binuhat siya ni Mang Felipe patungong kamalig na aming tinutuluyan. Nagsindi ng tabako si Lolo at ang usok nun ay ibinuga niya sa malalim na sugat ni Miyong. Sa pamamagitan nun ay mabilis na natuyot ang sariwang sugat at laman. Mabuti na lamang ay may natira pang tubig na pinakuluan sa dahon ng bayabas. Agad kong hinugasan ang sugat ng aking pinsan. Nahahaplos ko pa ang malalagkit na laway ng aswang na dumikit sa kanyang braso. Naghilamos din siya upang matanggal ang malagkit na laway sa kanyang mukha. Agad na nagdikdik ng dahon ng gumamela si Jose at inilapat yon sa sariwang sugat ni Miyong. Sumapit ang umaga. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ang ingay ng mga katutubo. Hindi ko namalayan na ako'y nakatulog katabi ni Miyong at Jose. Ayon sa mga katutubo, may natagpuang 2 lalaki sa loob ng gubat na wala ng buhay. Dali-dali kaming tumungo roon. Pailing-iling si Lolo Iking, sapagkat ang isang lalaking nakahandusay sa damuhan ay ang lalaking kanyang nakita at tinawag. Sigurado siyang yun ang harimudong aswang na lumulusob sa mga katutubo na amin ding nakasagupa. Sa kabilang dako, malayo pa lamang ay naririnig na namin ang sigaw ni Jose na humihingi ng tulong. Nadatnan namin na dinuduro niya gamit ng patalim si Miyong na nooy nanilisik ang mga mata at gusto siyang sugurin. Anong nangyari sa kanya? Bakit kanya sinusugod? Naguguluhang tanong ko. Inutusan kami ni Lolo na wag hayaang makalayo si Miyong. Dali-dali kong hinarangan ang sirang dingding ng kamalig upang hindi makadaan si Miyong doon. Ayon kay Lolo, maaaring nayanggaw ito sa pamamagitan ng laway ng aswang. Dali-dali namin siyang ginapos. Tinulungan na rin kami ni Mang Felipe at Timyo. Nagpupumiglas si Miyong, subalit 3 na kami ang gumagapos sa kanya, kung kaya't hindi na niya magawang makaalis. Naghiwa si Lolo ng luya at bawang. Pilit yung ipinakain sa kanya. Akmang kahagatin pa niya si Lolo at nanilisik pa ang kanyang mga matang nakatingin sa amin. Tinapik ni Lolo ang kanyang batok. Ilang sandali ay unti-unti siyang huminahon. Pinainom namin siya ng katas ng dahon ng ampalaya at samot-saring dinikdik na dahon, sabayan pa ng bawang at luya. Maya-maya ay sumuka siya ng sumuka. Pinainom siya ni Lolo ng tubig ng pinakuluang luyang dilaw
at pinakaing muli ng bawang at luya hanggang sa maisuka niya ang malapot na likido. Iniligay yon ni Lolo sa baon ng nyog at nilagyan ng abo. Ayon kay Lolo, yun daw ang laway ng aswang. Kung hindi na agapang mailabas yun, ay magiging harimudong aswang din si Myong, katulad sa sinapit ni Mang Loting. Unti-unting guminhawa ang pakiramdam ng aming pinsan hanggang siya ay nakatulog. Kinabukasan, unti-unting nanumbalik ang lakas ni Myong. Namalagi pa kami ng 2 araw sa baryo ni Timyo upang siguraduhin na wala ng aswang na napapagawi sa kanilang baryo. Naging payapa ang kanilang lugar simula nang masagupa namin ang 2 harimudong aswang at natagpuang walang buhay ang 2 hindi nakikilalang kalalakihan. Ayon kay Mang Felipe, maaaring nakatira ang mga yon sa tuktok ng kabundukan at walang sino man ang nakakilala sa kanila. Naging panatag ang kanilang kalooban dahil wala ng aswang na sumusugod sa kanilang tahanan tuwing sumasapit ang dilim. Kinabukasan ay nagpaalam kami sa mga katutubo upang bumalik sa aming baryo. Inalalayan namin si Myong habang nakasunod kay Lolo Iking. Laking pasasalamat ng mga katutubo dahil sa tulong ni Lolo. Pagdating namin sa aming baryo, malayo pa lamang ay sinalubong na kami ni Ama. "Oh, anong nangyari kay Myong? Bakit may mga sugat ang batang yan?" Nag-aalalang tugon ni Ama. Agad niyang inakay si Myong patungo ng aming bahay. Naghanda ng aming makakain si Ina. Batid niyang malayo ang aming nilakbay at kami ay nagugutom. Sa kabilang banda, madalas nang hindi umuuwi si Lolo sa aming bahay. 3 araw siyang nananatili sa kuweba kung saan siya nagmumuni-muni at nananalangin. Maging ako ay dinadala niya roon at tinuturuan ng kanyang mga kaalaman. Parati niyang sinasabi na nararamdaman na niyang hindi na siya magtatagal at kaunting panahon na lamang ang kanyang pananatili sa mundong ibabaw. Hindi na namin hinahanap si Lolo sa tuwing mawawala siya ng 3 araw sapagkat ayaw niyang inaabala siya sa kanyang pagmumuni-muni at pagdarasal. Samantala, nag-alala na kami sapagkat 4 na araw na siyang hindi umuuwi ng bahay. Kung kaya't pinuntahan namin siya ni Ama sa kuwebang kanyang tinutuluyan. Nagulantang kami nang makita siyang nakahiga sa malapad na parte ng kuweba kung saan siya palaging nagdadasal. Hindi na siya humihinga at wala ng buhay. Umiiyak akong niyakap at niyuyugyug si Lolo, subalit hindi na siya gumigising. "Umanaw na ang iyong lolo, anak." Naluluhang sambit ni Ama. Napatingala ako sapagkat may nakita akong isang batong kulay puti na animoy nagniningning. Hindi yon pangkaraniwang bato dahil may kumikinang sa loob nun. Nilapitan ko yon at kinuha. Napansin ko na may guhit yon sa gitna. Yun ang sinasabi ni Lolo Iking na mutya ng batong habagat. Ayon kay Ama, hindi aksidenteng natagpuan ko yun, kundi pinili akong magmay-ari ng mutya. Sa pagkamatay ni Lolo Iking, hindi ko maipaliwanag na ang mutya ng batong habagat ang aking naging gabay sa panggagamot. Animoy, nanatiling buhay lamang si Lolo Iking, ayon na rin sa kakayahang taglay ko sa panggagamot. Naipasa ko rin sa aking mga apo ang aking kakayahan at kaalaman na itinuro pa ng aking mga ninuno. Hanggang sa kasalukuyang henerasyon ay mayroon pang may kakayahang manggamot sa modernong paraan. Bagamat ginagabayan ng may kapal at ng mga ninunong nagmula sa angkan ng mga babaylan. Wakas.